away, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, pawit ang kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang ira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugta niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang katakas-takasan. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos,
papuri sa Diyos sa kaitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapaang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilokoban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang pinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan, ay ang amo niya para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala, hanggang ikaw poon sa aming maawa. Mahabag ka na kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kaming laging inuuyam, ng mapang-aliping palalot mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamangmanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot, "Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan siya nakakuha ng lahat ng yan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang pagtawag ng Diyos kay Ezekiel na maging isang propeta. At ang gampanin ng isang propeta ay maging tinig ng Diyos sa sambayanan. Siya ang magpapaalala sa aral at turo ng Diyos sa bayan na kumakalimot na sa aral at turo ng Diyos. Siya ang magpapaalala, siya ang magiging tinig ng Diyos sa sambayanan. Maganda rin bilang mga Kristiyano, sa pamamagitan ng ating binyag, na tayo din po ay tinatawag na maging propeta bilang mga nakikiisa sa pagiging propeta ni Jesus. Kaya sa ating ebanghelyo, narinig natin, sinabi ni Jesus, inikilala ang propeta liban sa kanyang bayan. At si Jesus din naman ay naging tinig ng Diyos sa kanyang bayan. Siya ang nagpapaalala ng aral at turo ng Panginoon. Minsan siya pa nagpapaliwanag. Siya ang tunay na kaganapan ng salita ng Diyos. Kaya maganda ring imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano ngayon na bigyang halaga din ang pagiging propeta natin. Na tayo mga Kristiyano at deboto, sana ay makiisa sa misyon ni Jesus
makiisa sa pagiging propeta na nagpapahayag ng katotohanan sa kapwa. Sana hindi tayo yung unang nagpapakalat ng kasinungalingan at chismis. Sana tayo mga Kristiyano, hindi pa tayo yung unang naninira ng kapwa. Ikaw pa yung unang nagsishare ng nabasa mo, fake news pala. Nabasa mo lang, nakita mo lang sa Facebook, ay, totoo nga siguro to. Ikaw naman, pinost mo naman. Yun pala, fake news pala yung na-share mo. Maganda rin, no, bilang Kristiyano, na tignan din, totoo ba itong binabasa ko bago ko paniwalaan? May kakayahan tayo na alamin, no? Tuklasin kung totoo ba ang isang bagay o hindi. Hindi, pag may nagpakita lang sa'yo, may nagkwento sa'yo, paniniwalaan mo na agad. Tayo bilang mga Kristiyano, may kakayahang mag-isip. And also to discern, ano ba ang totoo, ano ba yung hindi. Kaya sana bilang mga Kristiyano, itong una nating hakbang sa pagiging propeta, na alamin, totoo ba to o hindi. Hindi nabasa mo lang, nakita mo lang yung title, shinare mo na agad. Minsan tayo mga Kristiyano, may nakita lang tayo, share agad natin. Minsan tayo pa yung nagkakalat ng maling balita. Tayo pa yung nagkakalat ng chismis. Pero ang propeta nagkakalat ng katotohanan. Totoo ang sinasabi niya, at ang propeta ay ang katotohanan ng salita ng Diyos ang ibinabahagi niya. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo ay paulit-ulit na inaanyayahan ng Panginoon na ipahayag ang mabuting balita niya. Ang mabuting balita niya na katotohanan sa ating pamumuhay, sa ating pamayanan, ipahayag natin ang katotohanan ng mabuting balita kahit na may mga hindi aayon sa atin. Kaya sa ating ebanghelyo, sa kabila ng pagpapahayag ni Jesus, may mga hindi pa rin naniwala sa Kanya. Kaya nung nandun siya sa sarili niyang bayan, hindi sila naniwala sa pagpapahayag ni Jesus. Imbis na sanang makinig, imbis na sanang maniwala, ang ginawa nila at naging reaksyon nila, meron agad silang judgmental na pag-iisip. Kilala natin yan, saan niya nakuha yan? Kilala natin yan, ba't ganyan na siya magsalita ngayon? Alam natin sa nakatira yan, tapos ganito na sinasabi niya. Ganon ang iniisip nila. At dahil ganon yung iniisip nila, imbis na maging bukas sa pakikinig sa aral at turo ni Jesus, naging sarado ang isip nila. Dahil may judgments na sila at sarado na ang tenga nila sa pakikinig. Sana tayo din bilang Kristiyano, hindi rin tayo mapanghusga o may judgments na agad pag nakikinig tayo. Ang tao kasi nakikinig, minsan nagiging hadlang sa kanya pag may mga iniisip na siya. Hindi na bukas sa kanyang puso na maturuan siya. Hindi na bukas sa puso niya na makapakinig pa siya. Dahil iniisip niya, alam ko na yan eh. Narinig ko na yan eh. Kung gano'n ang iniisip natin, hindi na nakikinig. Dahil ang pas pinangahawakan niya, narinig ko na yan eh. Alam ko na yan eh. Ba't ko papakikinggan yan? Narinig ko na yan. Pero bilang mga deboto, bilang mga nananampalataya, dito lagi tayong unang inaanyayahan
na maging tagapakinig ng salita ng Diyos. Tagapakinig ng aral at turo ni Jesus. At mula sa pagiging tagapakinig, tayo ngayon ay inaanyayahan ng Panginoon na isabuhay ang pinakinggan at ibahagi ito sa iba. At ang tao na naninindigan sa katotohanan ng mabuting balita, kahit na minsan, siya iuusigin sa kanyang paninindigan sa katotohanan, iyon ang propeta. Hindi natatakot sa sasabihin ng iba. Mas mahalaga sa kanya ang ipahayag ang katotohanan. Kaya maganda rin po sa atin at imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon na maging propeta din tayo sa bawat isa. Hindi yung propeta na utos ng utos, kundi yung propeta na kayang ipahayag ang katotohanan na may malasakit sa kapwa. Nyari, nakita mo, may kasama ka. Alam mong nangungupit. Pababayaan mo lang ba yun? Sasabihin mo na lang, kaibigan naman kita, sige, hati tayo. Magkano ba nakuha mo? Hati na lang tayo. Kung alam mong propeta ka at isa sa pagiging propeta ni Jesus, sasabihin mo yung taong yun, uy, bakit ka nangunguha? Masisisante ka niyan. Alam mo naman, hindi mabuti ang magnakaw. Soli mo na lang yan. Ganon ang propeta. Sasabihin niya, kakausapin niya yung tao na alam niya nagkakamali at tutulungan niya at gagabayan niya na isabuhay ang aral at turo ni Jesus. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito. Magandang hamon ho sa atin ito. At bilang mga tagapakinig din, maging bukas din tayo sa aral at turo ni Jesus. Kung ikaw naman yung sinabihan na nagnanakaw, halimbawa lang ho yun. Kung ikaw naman yung pinagsabihan, ang natural reaction mo naman, nagiging defensive ka, ikaw pa yung galit. Ikaw yung tinulungan, ikaw yung pinagsabihan, ikaw pa yung galit. Minsan, alam din naman natin kung ano ang tama at mali . Alam naman natin kung ang isang bagay ay tama o mali. At kung alam natin mali yung ginagawa natin, maging bukas tayo sa pagtatama ng kapwa natin. Doon tayo lalago sa kabutihan ng Diyos. Doon tayo lalago sa kabanalan. Doon tayo lalago sa ating pananampalataya at pagiging Kristiyano. Kaya magandang imbitasyon po ang ating mga pagbasa ngayon na maging propeta sa panahon ngayon. Nakikinig sa salita ng Diyos, naninindigan sa salita ng Diyos, at ipinapahayag ang katotohanan nito. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang maging bukas tayo sa Kanyang karunungan at matuto tayong sumampalataya sa Kanya. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno sa simbahan, makinig nawa sila sa tinig ng mga makabagong propeta na humahamon sa kanilang maging mga tapat na lingkod ng Diyos at ng kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa ang tindi ng kanilang pag-ibig at pagkakandili sa kawan ng Panginoon, ang patuloy na magpasigla sa kanila at hindi ang papuri at palakpak ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayan ng Diyos, dingginawa nila ang mapanghamon at mapagpalayang balita ng Diyos at hindi ang mga mapanuksong tinig ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naghahanap buhay, para sa kanilang pamilya, patuloy nawa silang bigyan ng lakas mula sa Diyos. Ingatan nawa sila at iadya sa lahat ng panganib at masama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga religyoso-religyosa, naway matanto nilang sa katapatan ng puso lamang nagiging ganap ang pag-ibig at ang panata ng pagtarima. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng naaayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng babaeng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pumulo ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo.
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran, bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, binibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.